favorite color ko, green. Favorite color mo, blue. Bakit mo pipilit sa akin yan? Hindi pa pwede. Kasi kayo ngayon, nung mahirap sa inyo ngayon, talagang hard selling kayo, push kayo ng product ninyo ngayon. Hindi ko hahanapin yung mag-magic show ka sa birthday party. Hindi ko kailangan magician Kasi lahat na ng tao, naka-experience na ng magic pero kung nandun pa kayo sa denial stage, gusto pa rin ng mga tao, magic. Baka mahirap. Baka sabihin ko, mas maganda, mag-sorbetero kayo. No? Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. Batch 17 na tayo, 17. At ang kasama natin ngayon ay ang Magicians Foundation Incorporated. Naku, mga kasama natin, mga magikero, mga salabangkero, illusionist, na ngayon nag-aaral patungkol sa pagnenegosyo. Magandang araw, isang produktibong araw sa ating lahat. Morning. Good morning, Doc. Everyone. Itong mga to, talented, mga skilled, no, mga entertainers, naku, mga awardees pa to, international, no? Talagang sikat na sikat ito talagang malaki ang mga kinikita nito, kaya dapat matuto ng pagnenegosyo. Kasi meron silang skill, meron silang talent, no? Ang problema niyan paano i-market, paano palalaguin, paano ititinda. Alam nyo, marami kasi talaga nag-aaral ng mga skills. Sasali ka sa TESDA, no? Maging scholar ka dyan, matuto kang gumawa ng tosino, longganisa, pero hindi alam kung paano mai-market, maitinda. Ang sarap ng niluluto mo, pero hindi alam kung paano maibenta. Nung naibenta naman, ang daming bumili, pero hindi pala kumita. No? Nung kinompute na hindi na malaman kung bakit hindi kumita o kumita. At nung kumita naman, hindi na maiulit-ulit para ngayon mas palaki pa ang kitaan. No? Kaya ngayon, pag-aaralan natin, ang Vision Pagnenegosyo, series ito na meron 6 lectures. Magkakaroon tayo ng introduction, yun ang una nating lecture. At merong mga susunod pa patungkol sa dynamics ng pagnenegosyo. Ang title natin, Vision Pagnenegosyo. Naisip nyo ba bakit bisyong pagnenegosyo? May mga bisyo ba kayo? Bisyo nito magpawala magpa-disappear, no? Pagpawala ng pera. Pagpawala ng pera. Okay. Bisyong pagnenegosyo, na ginawa na natin ito noon pa, no? Sabi ko nga, naka-batch, na tayo? 16, tapos na yung batch 16. Kasi, dahil ang root word natin yung salitang bisyo. Number 1, gawin nating pamumuhay, bisyo, addiction, passion, gawin nating habit, lifestyle ang pagnenegosyo. Dahil sa buhay natin ngayon, bawat kibot, no, bawat nangyayari sa buhay natin, negosyo. Tanggapin natin ang sistema ng mundo natin ngayon, ng environment, ng community natin, negosyo na lahat. No, bakit? Simulan natin. Ikaw may baby ka pa lang. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, yung nanay mo, papacheck up na sa doktor, vitamins, negosyo yun. Nung ipapanganak ka, kahit nasa lying in ka, negosyo pa rin yun. Di ba? Naging baby ka, nag-diaper ka, may mga damit ka, bibili, negosyo lahat yun. At mag-aaral ka, ngayon nga lang, kahit 2 years old na, may aral-aral na. Dati, 7 years old pa lang, doon ka pa lang mag-aaral. Ngayon, 2 years old pa lang, mag-aaral ka na. Negosyo na yun. Lahat. No? Hanggang sa lumaki yung bata, pinabinyagan, lahat ng birthday, kukuha ka ng magicians. Negosyo yun. Yung bata na yan, mag-aaral, no? Negosyo yan. At nakakalungkot nga rin, maski ang pag-aaral talaga ngayon, puro negosyo na. Hindi katulad nung pag sinabi na kapag tapos ka ng college, tuwa yung magulang mo kasi akala, asenso ka na dahil marunong ka na, nakapag-aral ka na kapag tapos ka na ng pag-aaral. Pwede ka nang kumita. Uy, ngayon nakakalungkot yan. Tapos ng college, natuwa yung magulang kasi natapos na, pero walang trabaho, hindi makapag-apply, hindi marunong sumagot. Totoo yan, ini-interview Yung isang kakilala namin, crew na lang ang kinukuha. No? Crew, kliyente ko to dati, crew na lang ang kinukuha niya, college graduate daw, hindi makasagot. No? Hindi, nung ini-interview. Kaya hindi tuloy makapagtrabaho rin, nahirapan din. So, dahil nga naging negosyo yung pati edukasyon. Tapos yan, magbo-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, negosyo lahat yan.
Hanggang sa magtayo rin siya ng sarili niyang pamilya, negosyo na naman yan, di ba? Sasakyan, bahay, negosyo. Hanggang kamatayan mo, negosyo pa rin. Kahit nga patay na, may negosyo pa rin. Dinadalaw ka pa rin sa sementeryo, negosyo pa rin yun. Walang katapusan ang negosyo. So, ang tinuturo natin ngayon, dapat lalo niyong maintindihan yung salitang negosyo. No? Maraming mga tao skilled, may kakayanan, hindi alam ang pagnenegosyo. May sipag, may tiyaga, pero hindi marunong magnegosyo, walang dunong, hindi umaasenso. Kaya ang tawag natin dyan, STD eh. Sipag, tiyaga, dunong. Hindi yung hindi yung, hindi yung kung anong STD. Kasi katulad ng isang construction worker, pasensya na, huwag magagalit. Pero kahit anong sipag at pagtsatsaga mo, di ba, no? Nasa initan ka, gumigising ka ng maaga, lahat ng klaseng mga buhat, no? Gagawin mo. Pero sa dulo nun, after ilang years, mahirap ka pa rin. Hindi ka natuto ng pagnenegosyo, hindi mo napalago ang sarili mo. Sasabihin mo naman sa akin, Doc, ayoko magnegosyo, empleyado lang ako. Ay nako, magandang matutunan natin yan. Dahil ang employment, ang pagiging empleyado, sa totoo lang, negosyo rin. Yan, mas i-elaborate natin yan ha. Pero kwento ko na konti. Bakit? Nagkataon, ikaw, skilled ka, empleyado ka, ito tinuturo kasi natin talaga to. YABE ang tawag natin sa seminar natin ito. Your employment is your business. YABE. Empleyado ka, kumikita ka. Ang tawag mo ron, sahod, salary, compensation. Ilan ang customer mo? Isa lang, yung boss mo. Di ba? Ano mangyari para magkaroon ka ng sahod, magkaroon ka ng salary, ang dami mo munang mga gastos. Di ba? Pamasahe mo, pagkain mo, bili ka ng damit, communications mo, lahat pa, entertainment mo pa, travel mo pa, kasi kasama yan para matanggal yung stress mo, kikita ka malaki, gano'n, di ba? Pero ang dulo nun, kumita ka ba, at ang tawag natin doon, savings. Di ba, no? Salaries minus all the expenses equals savings. Ilipat mo sa negosyo yan. Sales, ang tawag benta. Pero sa employment, sahod. Nakukuha ninyo ha? Sa employment, ang dami mong gastos. Sa negosyo mo, ang dami mo ring mga gastos. Cost, at saka operating expenses. Ang tawag sa kinita nun, net income. Parehas lang yun. Ang tawag lang natin, pagka employment ka, employee ka, savings. Pero dito, net income. Ang nangyayari lang, tignan ninyo, pagka may negosyo ka, ikaw ang may-ari, yung net income, kanino napupunta? Sa may-ari. Yun ang bayad ng negosyo sa may-ari. Nakukuha ninyo? Pero yung savings, yun ang bayad ng employment doon sa empleyado. Kaya lang, kung wala kang savings, wala kang binabayad sa sarili mo. Kaya kung minsan, yung joke-joke ng mga tao na daig ng tamad, buti na, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Bakit kasi? Buong buwan ka nagtrabaho eh. Di ba? Nahirapan ka sumakay, lahat, no? Niluso mo na lahat, no? Ang dulo ng buwan na yon, magkano natira sa'yo? Savings. Baka wala. Baka nga may utang ka pa sa tindahan, negative ka pa. Isipin mo, sa employment mo, yun pa lang ang babayad mo sa sarili mo. Hindi katulad ng negosyo, pag natuto ka, may net income, yun ang ibabayad mo sa may-ari ng negosyo. Isa pa, ang employment, kasi katulad yan, isa lang ang customer mo, yung boss mo. Hindi katulad ng business, marami kang pwedeng kuning customers. Example, bibili ako ng empleyado ko, bibili ako magandang t-shirt, sinong nakikinabang sa t-shirt ko? Makikita ko, presentable ako, ganda suot mo. Isang tao lang. Kasi isa lang customer ko, yung boss ko eh. Yung gastos ko sa gamit ko, sa t-shirt ko, sino nag-shoulder? Ako. Tapos, ang nasisingil ko lang, isang tao lang, customer ko. Pero pagka may business ako, let's say, meron ako 5 customers. Kung totoosin, mahati-hati ko yung gastos ko sa damit sa 5 customers. Kaya kung totoosin, nandoon ang efficiency sa pagnenegosyo. Hindi lang sa pagiging empleyado.
no? Kikita ka ng malaki, posible sa pagiging empleyado, o pansamantala. Dahil pag nag-retire ka, wala ka nang kikitain. At the age of 60 years old, tama, di ba? Binigyan ka retirement ng boss mo. Magaling ka empleyado, baka bigyan ka ng 2 million, 3 million sa retirement mo. Oh, kung ganda ng retirement mo, tuwan-tuwa ka. Pero ilang taong ka pang mabubuhay? Baka mga 20 years. Di ba? 80 years old ka, kunyari, mamamatay. 20 years ka pang mabubuhay. Enough ba yung 3 million sa 20 years mo? Wag man sana, pero baka isang hospital mo lang, ubos na yung 3 million mo rin. At sa lifestyle mo, baka kulang talaga. Buwan-buwan ang 50,000 pesos sa panahon ngayon. Sa lifestyle mo, baka kulang ang 50,000. Di yung 3 million mo, naku, ilang taon mo lang yan. Huwag ka sana magkasakit. Nakukuha, no? Pagdating naman doon, at the age of 60, doon ka palang mag-iisip ng negosyo. Naku, mahihirapan ka na. Kahit ngayon, yung mga 60 years old ngayon, sorry po pero di nga makasunod sa e-commerce, sa technology. Nahihirapan. Baka pagdating mo ron, super na yung mga technology, hindi ka rin makakasabay talaga sa pagnenegosyo. So, ang idea rin, gawin mong lifestyle, gawin mong bisyo ang pagnenegosyo. Kahit empleyado ka pa lang, no? Hindi empleyado lang. Nagkataon lang, baguhin mo yung pananaw mo, isa lang ang customer mo. Pero yung dynamics ng pagnenegosyo, same din sa dynamics ng pagiging empleyado. Meron akong ginawang ganyan yung 4 C's ng employment. Kasi yung sa 4 P's ng marketing, yun nga yung kunyari, price. Dito naman, salary, may ganun ka. Or compensation. Kasi in dynamics ng business, parehas din yun sa dynamics ng employment. Nagkataon lang talaga, isa lang ang customer mo. Which sa akin, ang istorya ko, kasi I'm a CPA, I'm an accountant, ganun ang nangyari sa akin. Meron akong boss, ina-accounting ko yung company niya. Sabi ko sa boss ko, magtayo na tayo ng accounting firm. No? Ang dami niyang kumpanya, ina-accounting ko lahat yun. Tayo tayo ng accounting firm, ang mangyayari naman, mas ma-open ko ngayon yung sarili ko sa iba. Kaya doon nagsimula yung accounting firm ko. Bakit? Yung isang knowledge ko sa isang negosyo, binabayaran ako ng sahod ng ganito, pwede ko ngayon ma-apply sa ibang mga kliyente. Which I have only one knowledge, no? Ngayon, ma-apply ko sa iba't ibang companies. Di ngayon, doble, triple yung aking compensation or yung sales na revenue na. Kailangan maintindihan yung aspeto, yung mga functions sa pagnenegosyo. Dahil kahit empleyado ka, no? Kahit may sarili kang negosyo, kahit sa personal na buhay, ina-apply ang dynamics ng pagnenegosyo. Yan, tabu kasi yan Maraming mga pamilya nasisira kasi hindi naintindihan ang pagnenegosyo. Mag-shota, mag-boyfriend, mag-jowa, papasok, magkakapamilya. Ang gusto, mangangarap, magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, yumaman. Pero hindi naman naintindihan yung dynamics ng kitaan ng pamilya. Hindi naintindihan kung paano ba tayo yayaman. Kasi kaya kami mag-asawa, talagang nagkakaroon kami ng business review. Totoo yun, magmi-meeting kami mag-asawa, pag-uusapan nyo, ilalatag nyo talaga. Buwan-buwan, magkano kikitain ninyo? Ganto. Tapos pangarap mo magkakotse, pangarap mo magkabahay. Maaabot mo ba yun? Kahit na 30 years tayo magtrabaho, ganito pa lang ang kikitain natin. May savings ka na 10,000 pesos per month. 120,000 pesos lang yan per year. Edi ilang taon pa bago ka makabili ng sarili mong sasakyan o sarili mong bahay. Kaya ang personal, no, dapat inaaral din ang pagnenegosyo Kayo, dapat meron din kayo sariling mga financial statements din ninyo. Yung report ninyo ng kinita ninyo minus yung mga ginastos. At ito yung savings mo or net income mo for the month. I-project mo ngayon yan, buwan-buwan. Yayaman ka ba o hindi? You keep on repeating yung mga ginagawa ninyo, baka hindi ka yayaman. Same lang din. O kaya dapat maintindihan talaga ang dynamics ng pagnenegosyo. Next, sinabi kong bisyo kasi bisyon. Kaya bisyong pagnenegosyo. Magkaroon ka ng pangarap, magkaroon ka ng vision, no, sa sarili mo. Kasi, syempre, a man without vision perishes. Di ba? No? Kung wala ka, lalo na, pasensya na,
yung mga bagong henerasyon din daw ngayon parang wala silang naiisip na future. Kasi mahirap ma-define ang future daw nila ngayon. Hindi katulad nung araw, magsasaka yung tatay mo, anak, maging magsasaka ka rin ha. Nape-predict nila yung future at may pangarap. No? Ngayon, parang tatanungin mo sila anong gusto mong maging, parang hindi nila ma-define. Pero maganda, magkaroon ka talaga ng direction, magkaroon ka ng pangarap. Hindi pwedeng wala kang tatahakin na pangarap or legacy. Kasi kahit kay hierarchy of needs kay Maslow's, 'di ba? Kasama 'yan Security, food security, 'di ba? Health, magkaroon ka ng protection mo, tapos you belong to a group, no? They're looking for you, no? You're longing to be loved, no? May mga ganun na no? Kaya tapos hanggang sa magkaroon ka ng legacy. So ang mangyayari talaga kailangan mo ng direction na ikaw yayaman ka. Bakit ka yayaman? No? Anong magagawa mo? Anong matutulong mo sa community? At sa totoo lang naman ako, naniniwala ako, personal belief ko to, ang buhay di lang naman pera-pera. Meron talagang spiritual. Which ako, ang tinuturo ko, mas lamang sa nagnenegosyo, ang may pinaniniwala ang Diyos, ang merong Diyos. Kasi may spiritual pa rin. Meron pa rin mga miracles na nangyayari. So magkaroon ka ng pangarap. Magkaroon ka ng vision sa sarili. Kaya ito, meron tayong libro. Ito, magagamit natin to sa mga lectures natin, no? Pwede nyo buksan yan sa introduction natin, makikita nyo sa page 7. Ayun. Bakit ka, Yung pag- bakit ba magnenegosyo? Bakit ka rin magnenegosyo? Bakit mas mainam na magnegosyo? Number 1, employment. Empleyado ka pa lang or empleyado ka lang, kadalasan, ganun huwag kang mananatiling empleyado lang. Mas yumayaman talaga ang nagnenegosyo. Bakit? Kasi sa employment naman, sa computation, mathematics mo, mapipredict mo na kung yayaman ka o hindi. Kasi ito, yan, kinikita mo, compensation mo, di ba? Tapos, pagdating retirement, ganito na. Pagka wala masyadong risk, though everyday, pwede ka posibleng kumita. Huwag ka lang magkaroon ng mga problema. Pero, gumanda position mo, magaling kang empleyado, medyo tumaas, gumanda rin. At yung salary mo buwan-buwan, gumaganda. Posible kang yumaman din. No? Pero sinasabi ko, example ko kanina, pagdating ng 60 years old, ano nang gagawin mo? Maghahanap ka rin ng ibang business Pero, ang mga taong yumayaman talaga, yung nagnenegosyo. Tama. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-empleyado. Mag-empleyado ka ngayon. Naku, gawin mo ang best mo. Intindihin mo, aralin mo yung concept ng negosyo, yung business ng boss mo, para later on matuto ka. Para pag nagtayo ka, meron ka ring may apply. Yung leadership, managerial skill na natutunan mo sa employment mo, ma-apply mo yun. Tapos yung kung ano ng mga crisis management, lahat ng mga pwede mong maging problema dun sa employment mo, binabayaran ka ng boss mo para matuto ka, gamitin mo yun. Plus, pagka-employee ka ngayon, marami kang network. Kasi sa negosyo, pag magtatayo ka rin ng negosyo, kailangan marami kang kakilala. Kailangan marami kang network. Kailangan marami kang posibleng pwedeng kausapin at bentahan. Hindi yung ito lang. Ngayon, kung may employee ka ngayon, mas dumadami ang posible mong makilala. Pero dapat magnenegosyo ka pa rin. Yun ang dulo pa rin. Para yayaman. Ang negosyo kasi, ang negosyante sa ibang definition, entrepreneur who takes, a person who takes risks. Sumusugal. Yung risk kasi, kung tutusin, panganib sa Tagalog, or sugal risk, or walang kasiguraduhan. Kaya ang isang negosyante, pwede kang matalo, pupunta ka sa isang negosyo, matalo, or pwede ka ring manalo. Pag natalo ka, sorry. Pag nanalo ka naman, sandamakmak naman ang pwede mong mapanalunan. Papaldo ka talaga. So, magre-risk ka. Ang maganda rin naman, ang negosyante, kaya sinasabi natin, bakit kaya mayaman? Laging yumayaman. Patuloy siyang yumayaman. Yung mahirap na lang ng mahirap lagi. Laging mahirap. Isang kahig, isang tuka lang talaga lagi. Bakit? Kasi ang isang negosyante, pagka meron siyang isang business na pumatok na, alam na niya yung pagninegosyo. At alam na niya kung paano kukuha ng kapital. Yung kinita ako sa isang negosyo ko, may kinita ako dyan,
gagawin kong kapital sa pangalawa kong negosyo, tatayo ako ulit ng pangalawa. Isa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Kasi naintindihan na niya kung paano kumita eh. Kaya yung aspeto ng pagnenegosyo, alam na niya eh. Kaya ngayon, pag nalugi siya, alam na niyang gagawin niya. Eh ngayon, may isang negosyo na siya, may template na siya, may pattern na pwede niyang gawin. At kung paano magbenta, kung paano magpababa ang cost, paano maging efficient. Kaya yung isang negosyo, mumultiply niya ngayon. Ang poproblemahin na lang niya yung pondo. Eh kaya lang, kumikita na siya sa isang negosyo eh. Meron na, may magiging pondo na. At yung bawat negosyo niya ngayon, magtutulungan yan or magko-complement na yan sa bawat negosyo. Magtayo siya, kunyari, shop, mechanic shop. Tapos, tayo siya ngayon ng refilling station. Di ngayon, dito na bibili yun. Tayo siya ng events party. Di lahat ng mga party ng mga kasama niya rito ngayon, doon na sa kanya nakukuha. Lahat ng parties din na gagawin niyang personal at sa negosyo niya, doon na rin kukunin. Kaya yung pattern, yung template ng mayaman, lalong yayaman. Kasi tsaka sa tinuturo rin natin, meron siyang yung utak niya, under ng utak niya, may growth. No? Hindi katulad ng employment, kumikita ng konti, yun na yun, stagnant, masaya na siya. Pwedeng pantay-pantay na yan, masaya na siya. Pero kung meron kang talagang growth mindset, hindi ka fixed mindset, naku talagang mag-e-explore ka eh. Kaya ang mayaman, may tendency talagang lalong yumaman. Kaya dapat aralin mo talaga ang pagnenegosyo eh. Copy-paste na lang. Kaka-copy-paste mo na lang ha. Baka may mga reactions din kayo ha. Pangalawa, kaya mong kontrolin pagka nagnenegosyo ka. Hindi mo pwedeng, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Doon sa totoo lang, sa umpisa, parang ang negosyo nagko-control sa'yo. Magiging alipin ka ng negosyo mo eh. Ikaw, gigising ka ng alas 4 madaling araw, mag-isip ka, anong gagawin? Ikaw magbubukas ng tindahan mo, hanggang sa ikaw tao ron, magbabantay. Sa gabi, ikaw na magko-compute, ikaw pa magsasara, matutulog ka na lang, iisipin mo pa yung negosyo mo kinabukasan. Sa una, hostage ka or slave ka ng negosyo mo. Pero kung matalino ka, at yumayaman ang negosyo mo, natututo ka na, kukuha ka ngayon ng ibang empleyado, tauhan mo, sila ngayon ang mamang problema para sa'yo. Ikaw ngayon, matutulog ka na lang. At ngayon, kontrolado mo na. Dati, pag mag-umpisa ka negosyo, birthday party, may Christmas party, talagang ikaw, nandun ka, magtitinda-tinda ka pa. Di ba? Negosyo iniisip mo eh. Hostage ka, slave ka ng negosyo mo. Pero kung marunong ka na, talagang yung kita mo, magtatrabaho na para sa'yo. Yun ang mayaman eh. Marunong siya na yung pera niya magtrabaho para sa kanya. Yung kita ng negosyo niya, kumikita ng kita ng kita. O sa totoo lang ha, katulad ko kanyari, meron akong investment. Totoo ito, hindi ito scam. Meron lumapit sa akin, itlogan, no? 100,000 pesos. Ganun na. Doc, 100,000, monthly, bibigyan kita ng 5,000 pesos na interest. Pairamin mo ako kasi sa itlogan, kailangan niya ng pera. Titingnan mo, kala mo scam eh. Pero 5,000 pesos ha, sa 100,000. Ano mangyari? Di sa loob, parang 5% per month. Di sa loob ng isang taon, 60,000 pesos kikitain mo. Totoo, nangyari. Kada buwan, binibigyan niya ako ng 5,000 pesos. Sa totoo lang, kasi negosyo eh. Alam niya eh. Kailangan lang niya ng 100,000. Pero talagang kumita ng 5,000 pesos yung pera ko. O tapos, after ilang months, tuloy-tuloy yun. Kaya lang, after 1 year, sabi niya, Dok, medyo usad-usad na ako, luwag-luwag na, ka-LL na. Bayad na. Unti-unti, binayaran na niya ako. O binigyan niya ako 25,000, 50,000, hanggang sa after ilang months din, nabayaran na niya yung hiniram niyang 100,000 na parang investor ako sa kanya. O kumita ng 5,000 pesos buwan-buwan. Pero totoo. O kasi kung marunong ka magnegosyo talaga, kikita ka. Kaya kayo, ang challenge ko, kayo sa magicians, no? Ano ang opportunity na bukod dun sa bayaran ko kayo na parang empleyado ko kayo, dahil skilled kayo, dapat matuto kayo, ano yung pwede mong gawin parang model mo ng pagnenegosyo. Maganda, baka nga katulad yan. Maganda yung kwento ni President Ron na nagbe-venture na siya magtinda-tinda ng mga magic tricks niya. Kaya lang kung paano mo ibebenta, again, efficiency rin, baka magastos,
Pag-aaralan mo yun. Hindi ka naman basta magke-create lang tapos gusto mo ibenta, feeling mo may bibili. Eh baka may bumili isang beses, dalawang beses, pero wala na. That's it na. Eh, paano mo ngayon pag-aaralan yung business na ganun? No? According sa study, makaka-anim ka munang pagkalugi ng negosyo. Yung pang-7, doon pa lang daw magiging successful talaga. Learning stage mo, learning process, yung 6 na negosyo. Kaya may tuition fee ka muna doon sa pagkakalugi mo ng 6. Yung pang-7, dahil ang dami mo nang natutunan, alam mo na yung gagawin mo sa pang-7, doon ka na, papatok na yung negosyo mo. Ha? Makokontrol mo ang negosyo, mamamaster mo. Kaya ikaw ang may control. Kaya lang, it takes time. Pangatlo, maaring may bahagi or mapamana. Ang employment, hindi mo pwedeng pamana. Boss, secretary ka, boss mo. Bukas ang papasok na yung anak ko, ha? Pinapamana ko na sa kanya yung position ko. Hindi pa pwede. Di ba? Dadaan sa proseso yun at kung papasaba yun. Pero ang negosyo mo ngayon, pwede mong pamana. Lalo na alamin mo yung mga legalities. O anak, skilled ka ngayon, magician ka, o paano mo papamana yung pagiging magician? Ayaw niya yun. Yung business ng pagiging magician, mag-iisip ka, yun, mapapamana mo yun. Nakukuha ninyo? Kaya may challenge talaga rin sa inyo eh. No? Ano yung posible nyong pasukin? Bukod doon sa ibenta mo yung mga magic tricks. Ay, baka mangyari, magturo ka ngayon ng pagmamagic. Magtayo ka ng school ng magic, ng magicians. Di may business ka ron, kikita ka ron. Sabi ko nga di ba? Magawin yung institution. Tapos may mga training seminars na kayo dyan. Ano pang pwede niyong pasukin pag mga magicians, mga business? Ano sa tingin ninyo? Baka nga, hindi na kayo yung magician lang. Yung events na mismo, kayo nang magawa nun. Para ngayon, ko-coordinate na ninyo lahat, catering services, yung host, sa inyo na, kayo naman yon. O tapos, hindi lang birthday or party ang i-host ninyo, pwede ng mga school events. Ang mga teachers, wag na kayong problema ng paggawa ng events sa school. Bakit? Kasi kami, papasukin na rin namin yan, kami nang maggagawa niyan. United Nations Day, kaya nyo bang gawin yon ng mga magicians? Naku, ang ganda nun. Edi isipin ninyo, kayo nang gagawa ng event ng United Nations ng school nila, plus na kayo integrate yung magic ninyo. Edi kikita kayo. You have to think outside dun sa box. Kasi if you have the skill, marunong ka magluto, hindi basta-basta mabibili yung niluluto mo. Kailangan mag-iintindi ka pa, mag-alamin mo pa paano market. Bakit yung iba ang galing? Diba? O, kanyari, si Chef Boy, parehas kami ng sinaing, parehas kami ng bigas, ng tubig, ng kasero, ng rice cooker, parehas kami pinaglutuan. Pero siya, mabebenta niya yung isang cup of rice niya ng 200 pesos. Ako, kahit 10 pesos, 20 pesos, baka hirap na hirap pa akong ibenta siya, hindi na siya mamamroblema, pag-aagawan pa yung kanin na ibebenta niya. O bakit ganun? Yun ang aralin ninyo. Yun ang dynamics nun sa pagnenegosyo. Merong branding. Bago siya umabot din dun sa 200 pesos na rice din, yung buong pagkatao niya, lifestyle niya, sinet niya yun na negosyo Kaya alam ba ninyo, dapat naman talaga sineset niyo yung utak ninyo no? According sa psychology, sineset talaga ang utak. Isang malaking example dyan, nung napag-aralan ko, yung matutulog ka. Pag natutulog ka ba, anong ginagawa mo? Di ba nagpe-pretend ka na tulog ka? Pumipikit ka, tulog ka na, no? Tapos wala kang iisipin kasi sinasabi mo sa utak mo, tulog na ako. That is something in future, na ngayon, pinipretend mo ngayon. No? Kaya kayo ngayon, hindi lang kayo basta magician. Dapat, you have to think in future na kayo ay entrepreneurs din, negosyante rin. No? Ito yung box ng pagiging magician, dinefine mo ngayon, ito ngayon yung mga outside the box, na ngayon, growth mindset, lalago ka, dito ka. If you remain skilled person, okay, magaling ka, pero kung hindi ka marunong ng pagnenegosyo,
malulugi ka. Si Kobe Bryant, bago siya mamatay, kilala niyo si Kobe Bryant, kapitbahay namin to eh. NBA player, galing basketball. Pero sabi niya, nung mag-retire siya, anong gagawin niya? Mag-aaral ng pagninegosyo. Bakit? Doon niya na-realize eh. Lahat pala, negosyo. Even yung sports, akala mo, nanonood-nood ka lang ng ganon, na-entertain ka, negosyo pala talaga lahat din yun. Totoo yun. Kino-compute magkano halaga ng isang franchise, isang team, magkano pwede ipasahod sa mga players, yung mga jersey niyan, yung mga headband niyan, binebenta yan, anong pwedeng suotin, anong pwedeng ilagay na tattoo, anong pwedeng sabihin, anong pwedeng i-display. Negosyo lahat eh. Eh papasok pa nga yung mga sugal, yung gambling doon eh, diba? Yung mga ads, nako, negosyo na naman yun. Okay. Yung ending. Yung mga ending. Eh kailangan ma-define mo ang box, ma-define mo anong pwedeng negosyo. You have the skill kasi marunong ka, kusinero ka, marunong ka magluto, ang galing, ang sarap mo magluto. Pero hindi ka yayaman kung ganun ka lang. Dapat matuto kang magnegosyo. Eh medyo challenge lang kasi ako sa akin, personal ko, kakaiba, magic. Ano kaya pwede kong maging negosyo? Diba? Baka maganda niyan. Magtayo kayo ng seminar trainings for dads to become magicians. Para ngayon yung mga anak nila, sila na yun ang audience niya. Dad, tuturuan kita mag-magic. O ibang negosyo yun. Maganda yun. Yung mga babaero, turuan nyo wag mo na lang, may bulaklak na. Ay, hindi, totoo yan ha. Totoo kasi may mga nagmamanage ng mga buhay-buhay at negosyo yun. Alam niyo sa trabaho ng asawa ko, yung algorithm ng buhay, alam ng computer eh. O kahit nga si Facebook, naintindihan eh. At ilang taong ka na ngayon, lalabas dyan, mga pang ganong age na advertisement. Magbe-birthday ka, alam eh. Na pag-uusapan ganito, yung chismis, maririnig niya. Yung algorithm. Kaya yung negosyo, ito baby pa lang oh. Alam niya oh, meron kang anak na baby, ang ilalagay niyang ad sa'yo, yung tungkol sa ganun. Oh. Kailangan medyo maintindihan. Ito mga kalalakihan ito, kailangan marunong ka mag-market kung paano yung kalalakihan maniwala sa'yo at mabentahan mo. Tama? Oh, next. Napapamana ha? Kasi legally, pwede mong ibigay yung negosyo mo sa mga anak mo or kung kanino mo man gusto ipamigay. Next, tagapamahala tayo. Dahil spiritually, biblically speaking, ang lahat ng tao, mankind, sabi ng Diyos, go and multiply. Sa iyo ko pinapamahala ang aking nilikha. O, sa Genesis yan eh. O, ibig sabihin, kinreate ka ng Diyos na maging manager ng creation. Ibig sabihin, go and multiply pa. Yung dynamics, yung negosyo, yung investment, alam ng Diyos. Mag-bear ka ng fruits. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng hininga, binigyan ka ng pag-iisip. Dapat, pagdating mo, pagharap mo sa Diyos, Lord, na-multiply ko po. Di ba? Parable of the talents, ganun yun eh. O kaya dapat, maintindihan mo, paano mo i-improve yung leadership, managerial skills, at yung mga behaviors, no? Paano mo ma-multiply ang sarili mo. Next, mapipili ang taong maisasama sa tagumpay. Makakapili ka, hindi ka tulad ng pagka-empleyado ka, kung sinong katabi mo, Yun na yan. ayaw mo yung hininga niya, ayaw mo yung mukha niya, ayaw mo pananamit, magtsatsaga ka talaga, yun ang katabi mo. Walang magagawa. Wala kang magagawa, no choice eh. Sabi mo, boss, pwede ba lumipat niya sa pwesto mo? Hindi man pwede. Diyan ka pinaupo eh, di ba? Ngayon, mapipili mo ngayon yung gusto mo. Kasi pag matagumpay ka na, talagang pwede mo ngayong isama, pili, no? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang pagkakataon. No? Asawa mo, talagang wala kang magagawa. Next, mamumultiply mo ang tagumpay mo. Kapag ka nagtagumpay ako, totoo lang. Oh. Kayo, kunyari, empleyado ko kayo, mamumultiply ko sa inyo. Sa totoo lang din, magagalit na naman kayo sa akin. Kasi ako, personal case ko ito. Kinukwento ko rin naman. Kunyari, nalaman ng kamag-anak ko na may negosyo ako, kunyari, kasi nga, accounting firm, lalapit talaga yan, hihingi ng tulong. Pero sa totoo lang, nag-uumpisa pa lang nga ako eh. Pagka tinulungan ko ho kayo, lahat tayo mamamatay. Maghintay-hintay muna ho kayo.
na umusad ako. At kung meron akong unang tutulungan, wag ko kayo magagalit. Ang una kong tutulungan, yung mga taong tumutulong sa akin sa pagninegosyo. Kasi pagka napaganda ko ang buhay ko, napaganda ko ang buhay ng empleyado ko, that's the time. Mas marami tayong matutulungan. Gaganda ang sales, gaganda ang company, kasi masaya ang buhay ng mga empleyado mo, no? Masaya sila nagtatrabaho, at ngayon, na-multiply yung tagumpay sa kanila, kayo ngayon, balikan nyo ako ngayon, bibigyan ko kayo. O kaya kasi maraming mga tao, ang instinct, kayo magnegosyo ka ngayon, umaseso ka konti, daming hingi sa'yo. Naku, matututo ka. Ay, may lecture din ako, yung mga 10 unique characteristics ng isang negosyante. Katulad yan, isa sa unique characteristic niyan, matututo kang mag-isa. Mag-isa ka talaga sa buhay mo. Sasabak ka mag-isa, parang wala kang kaibigan. Kasi may pera kang 1,000 pesos, pangpuhunan mo, may lalapit sa'yo, talaga hindi mo ibibigay yung 1,000 pesos mo. Magagalit siya, sasabihin mo, kasi bibili ko ito pang negosyo eh. Sasabihin sa'yo, bakit naman pare, ano ko, may sakit ako eh. Ano na akong ganun? Hindi na tayo magkaibigan. Di na tuwa ka. Sige, hindi na tayo magkaibigan. Kasi ninegosyo mo yun eh. Maski sa tinuturo rin natin, yung dynamics ng pagbibusiness, no? Iba ang pera ng negosyo versus sa pera ng personal mo. Pag pera ng negosyo yan, wag mong gagalawin yan sa personal. Kahit na sabihin mo sa akin, Dok, may sakit ito. Ay, wag. No? Pera ng negosyo yan eh. May sakit anak ko eh, pag di ko ginamit to. Pares kayo mga deadheads. Pares kayo magkakasakit. Anong gagawin mo? Yung pera yung power ng pera, nawawala sa'yo eh. Pero kung may pera ka, na pwede mo pang mamultiply, anong gagawin mo? Baka manghiram ka sa iba. At i-assure mo siya na tuloy-tuloy ang negosyo ko, hindi ko ginamit yung pera ng negosyo sa personal, tuloy-tuloy yun, kumikita yun araw-araw. Kapag kumikita yun araw-araw, ibabayad ko sa'yo. O di ngayon, ganun ang ginagawa ng mga negosyante. Di ba? Nakukuha nyo. Yun ang dapat matutunan ninyo sa pagninegosyo. Okay? So, namumultiply ang tagumpay. Next, negosyo pala ang lahat. Naku, nakwento ko na sa inyo yan. Bawat kibot, negosyo. Kaya ito, maswerte kayo ngayon, hindi ko kayo sinisingil. Negosyo ko to. Hindi, pero kasi talaga, utang na loob ko talaga rin sa Diyos, kung anong meron tayo ngayon, utang ko rin sa simbahan na kinalakihan ko, kaya ako naman, hanggat mare, mag-share lang. Bakit? Sabi nila, dapat mo ginagawa yan. Kasi, sa totoo lang, may isa sa inyong maging milyonaryo, bilyonaryo, naku, paldong-paldo na lahat ng pagod namin. Diba, no? Bakit? Kasi, lahat ng effort namin, na-multiply na dahil sa isa sa inyong yumaman. Pangalawa, pag yumaman ka, ano ba naman yung balikan mo ako, balatuhan mo ako. Pangatlo, baka nga sa akin no magpa-accounting. Ayun. Di ba, no? Di ba, no? Para yung mga taxes mo, i-report ko ng tama. Di ba, no? Naka-video tayo eh, ha? Kailangan magbayad ng tamang taxes. Di ba, no? Maka-quote tayo ng gobyerno. Alam ko, focus, walang magic. Kasi, I'm creating mga relationships, networks na, baka sa future meron. Okay yan, investment sa akin yan, ha? Next. Anong starting point? Alamin mo muna, no? Gusto mo magnegosyo, alamin mo yung mga skills mo. Alamin mo yung produkto mo. Ano mga pwede mong ibenta? Ano yung mga kakayanan mo? No? Yan talaga magsisimula. Maraming mga magulang natin, hindi naman sila nakapag-aral formal education, pero nakapagnegosyo, yumaman, pero nag-isip talaga yun. No? Pinlano talaga nila. No? Hindi pwedeng hindi magplano eh. No? Kasi, papalpak ka lalo pag wala kang plano. Maganda yung meron kang plano at kahit one day, small win, napapalapit ka sa plano, sa direction mo. Ha? Kaya meron ka, aralin mo ano yung skill, kakayanan mo, ano yung produkto mo. Ano rin yung capacity mo, bukod dun sa produkto na skill mo. Halimbawa, marunong kang gumawa ng tosino, longganisa, yun ang kakayanan mo. Ano pa? Pwede akong, may iba pa akong kakayanan na pwede akong mag-packaging. Ang ganda ng packaging mo. Or pwede kang magluto. Sa totoo lang, minsan ganun, ma-order ako ng longganisa sa kakilala ko, gusto ko, luto na. Di dagdag bayad yun, lulutuin na niya. I-deliver na niya sa akin, luto na. Sa akin okay lang. Kasi, efficiency na naman yun eh. Yung isang kawali niya, marami siyang pinaglutuan,
isang tao maghuhugas, okay lang. Pero kung puro longganisa kami order, tapos kanya-kanya pa kami hugas ng kawali, mas matrabaho yon, di ba? Ikaw ngayon, marunong ka magluto, galingan mo, gawin mo na yon. Dagdag bayad na yun. Nakita niya na, may negosyo gano'n. Kaya yung pagiging magician, outside sa pagiging magician, ano pang meron pwede? Maging events coordinator ka. Bakit? Alam mo na ngayon lahat ng checklist ng pagiging events coordinator. Ilagay mo na yon. Ano pa? Bakit ba kailangan ng bakit kailangan ng magic show sa isang party? Is it just for the 15-30 minutes na entertainment? You have to think and go beyond that. Ano pang pwede? Ano pang kailangan? Bakit meron silang, ano pang pwede pang posibleng pagkakitaan? Diba? Baka nga maganda niyan. Magtinda ka, mag-ice cream ka, mag-sorbetero ka. Tapos, magician ka pa. O bakit? Kumikita ka sa ice cream, titinda ka ng ice cream, kikita ka pa ngayon sa pagiging magician. Ang point of interest nung kausap mo, yung ice cream, kunyari. Hindi ko kailangan magician hinahanap ko ice cream nagtitinda ako ng ice cream. O, magkano yan? 3,000 pesos yung buong ice cream, sorbetero. Okay po yan. Pero ma'am, alam ba ninyo? Ganito, mas lalong gaganda ang ano ninyo. Pagka ganito, meron akong magic na gagawin pa. Dagdag bayad lang. Pero maganda niyan, entertainment nyo na ako. Kita nyo na? You have to think outside doon kasi yung magic, isang tool nyo yun ngayon Pero kung yun at yun ang bebenta ninyo, na-saturate nyo na ang market. Ito product life cycle, tuturo ko na rin sa inyo. Ang product life cycle kasi ganito yan. Introductory. Ini-introduce nyo yung magic show. Tapos, growth. Maraming nagpapa-magic show. Tapos, next stage, third stage, yung peak. Ibig sabihin, naabot na yung tuktok ng produkto. At ang fourth stage, die down na, decline na. Mamamatay na. Totoo yan. Yan ang theory ng product life cycle. No, anong ibig sabihin yan? Totoo ang produkto. Katulad ng shawarma. Uy, dami. Ganun. Pero naabot na yung tuktok. Anong mangyari? Kasi lahat tayo nakatikim na ng shawarma. Lahat tayo nakakain na. No, nagsawa na tayo sa shawarma. Anong mangyari? Namamatay. Baka nandoon sa stage na decline yung magic. Pag-aaralan ninyo ngayon yun. Huwag kayo magagalit sa akin, bugbugin nyo ako. Pero baka nandoon kayo. Bakit? Kasi lahat na ng tao naka-experience na ng magic Yung television set, dati, television set, growth, lahat, bibili TV. Nagkaroon na ng TV lahat. Mag-i-stop na doon. Wala nang bibili ng TV. Kasi meron na lahat Bababa na. Hanap kayo ngayon ng ibang use ng TV. Meron TV sa kotse, may TV sa banyo, may TV sa kung saan man. May TV sa computer. Hahanap kayo ng ibang use. Para ngayon yung decline, mape-prevent ninyo or mapoprolong pa ninyo. Yun ang kailangan nyong harapin. Baka nga nandito kayo. Pero kung nandun pa kayo sa denial stage, gusto pa rin ng mga tao, magic. Baka mahirap. Baka sabihin ko mas maganda, magsorbetero kayo na magician. Maganda, may branding ka pa. Ikaw yung nagtitindang magician. Di ba? Sa susunod, nagsawa sila sa sorbetes mo, magtataho ka naman. Nandun ka sa mga events, nandun ka sa birthday parties. Ang point of sale mo, hindi na yung magic. Ang point of interest. Yung first moment of truth ng client mo, hindi na yung magic. No? Yung iba mong negosyo. Pag-aralan ninyo. Ako yung nagtitindang, di ba, yung bumiral yung gasoline boy, nagtitinda ng gasolina Biglang ang dami yung sinasabi, tas English pa yung mga terms niya. Bumiral siya. Hindi naman sa pagiging gasoline boy. Kumbaga, bumiral siya dahil gasoline boy siya, pero yung mga binanggit niya, yung mga tinuro niya. Dapat meron kayong ganun. Ikaw yung Kuya Kim na maraming trivia sa pagmamagic. Di okay. Si Herman maganda. Meron siyang values may 40 siya. Hindi lang siya basta magmamagic. Ang gusto niya, may tuturo siyang values. Kaya lang, sa birthday party, ang boring nun. Yun lang. Kasi, nagpa-party kami, tuturuan mo kami ng kung ano-anong mga values. Okay, paminsan-minsan, pasundot-sundot. Pero yung 5 minutes yung magic mo, 15 minutes yung values na nile-lecture mo sa akin, boring yun. Sasabihin ng bata. Di ba? Kaya ngayon, mag-iisip ka ngayon ng ibang, baka kasi kailangan, baka sa school ka mag-perform, o sa mga ibang events ka mag-perform, hahanap ka. Anak ko hanapin, next your market. Ano ibig sabihin? Market. Meron kang skill,
hindi mo mapipilit na ngayon yung skill mo, gustuhin nila. Maghahanap ka nung naghahanap ng skill mo. At dapat meron kang market. Favorite color ko, kunyari, green. Favorite color mo, blue. Yung product mo, blue. Hindi nga, favorite ko, green bakit mo pipilit sa akin yan? Hindi pa pwede. Kung anong hinahanap ko, yun ang ibebenta nyo. Yun ang ibibigay ninyo. Kasi kayo ngayon, ang mahirap sa inyo ngayon, talagang hard selling kayo, push kayo ng push ng product ninyo ngayon. Di nga yan ang hinahanap namin Alamin nyo, ano bang hinahanap ko? O sa totoo lang ako, hindi ko hanapin yung mag-magic show ka sa birthday party ko. Diba, no? Baka hanapin ko pa yung turuan mo nga ako mag-magic. Parang kaya sa birthday ko, magma-magic ka, magma-magic din ako, dalawa tayo. Masaya ako na, palakpakan yung mga tao kasi nag-present ako something ng magic. O hindi ngayon, pinayaran kita sa pagtuturo sa akin ng magic. Diba? Hindi ko na kailangan ng singer. Bakit? Ang kailangan ko ngayon, yung nanay ko ang kakanta o yung anak ko ang kakanta. O ngayon, turuan mo ngayon, kumanta yung nanay ko. Kung kailangan mo samahan yan, para ma-boost yung niya, esteem niya, samahan mo siya. At doon kita binayaran. Kasi yun ang hinahanap ko Di ba? Ma'am, yung anak ko ninyo, 7 years old. Ang fee ko ho ganito. Pero sa totoo lang ho, hindi ho magic show lang ang gagawin ko. Pwede ko bang kaibiganin na yung anak ninyo dahil gusto ko siyang turuang mag-magic. Tataas ang fee mo. Ngayon, it's the magical show of your son. It's not mine. Kikita ka. Gusto mo pa ba sumikat? Ayaw na nga ng tao Hindi ka kikita. Pero pasikatin mo yung anak niya, kikita ka. O nakukuha niya? O yan, baka pwede yun. Ma'am, ganito lang fee namin pag ako magma-magic show. Pero, pwede ba? Another idea, anak mo magma-magic show, I'll be the assistant. Siya yung magaganon-ganon lahat. Tadan! Wow, magician yung anak mo. Pero ma'am, Times 2 na yan. ang bayad ko ganito. Bakit? Kasi 2 or 3 days magpa-practice kami. Nandito, libre ka pa merienda. Diba? Kasi araw-araw pakainin ka. Ngayon, now, we're thinking outside the box na ang alam ninyo, ganito. Diba? Ayos ba? Sa yung pinakita mong cards kanina, meron kami cards ng Rotary. Nakita mo na ba yung President says? Bawat isa ng card, Picture may naman. picture kami sa Rotary, event, anong nangyayari, may history kami. Ang ganda. Pero nabibili lang namin ng kung magkano yun. Pero though somehow exclusive doon, no? Pero mura na lang kasi kaya lang mass production, kaya lang all over the world yun. Titignan mo ngayon. Kasi mas production. Halimbawa, I'm into arts. Yung artwork ko, mabebenta ko pagka isang ganyan lang siya, isang itsura lang siya. Diba? Ma-mass production ko yun, baka niloloko ko lang yung kliyenteng unang bumili. Diba, no? Next, kailangan mong aralin yung operations, tsaka yung management. Marunong ka magtinda, nakabenta ka, ang kailangan mo, uulit-ulitin mo yan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Naku, papayag ka bang ganun? Tsatsagain mo yun. Paano mo ngayon siya mauulit-ulit na masaya ka, nakikita ka pa? Kukuha ka ng tao, ma-manage mo ngayon, at ngayon, masasabi mo ngayon, kahit wala ka, alam mong nasa maayos yung takbo ng negosyo mo. Paano mo aaralin yun? Lifestyle, naku, buong buhay mo yan. Kasi nung araw, nung nag-aaral tayo, takot na takot ka mag-leader. Group tayo, sino leader? Siya na lang! Yung pinagtatawanan natin, siya na lang, president, siya na lang. I nominate, kasi siya yung mukhang katawa-tawa. So ngayon, huwag ganun. Dapat matuto ka ngayon mag-leader. Siya ang president, bakit siya ang binoto ninyo? Sa totoo lang, gusto nyo, siya na lang. Pero dapat, ma-practice mo yun. Mag-leader ka ngayon. Kumuha ka ng project ka, mag-leader. Bakit? Gumagastos sila para ma-develop yung leadership skill mo, yung managerial skill mo. Kailangan mo yun. Kaya sabi ko, mag-empleyado ka At sa pagiging empleyado, maging best employee ka, maging supervisor ka, maging assistant manager, maging manager ka hanggang later on, executive ka na ron. Natutunan mo yun sa bayad ng ibang tao at the expense of other people. Kasi yun ang negosyo Dati, nagtitinda ka longganisa, gantong benta mo, gantong kinikita mo.
Pag-aaralan mo ngayon yun na paano mo mapapataas ang benta, paano mo mapapalaki ang kita, mapapaliit ang gastos. Yun ang pag-aaralan mo ron eh. Hindi naman araw-araw kikita ka lang ng yun at yun. Sabay, magfi-fishball, kung wala siyang growth mindset, araw-araw siya magtitinda. No? Ganun na yun, kumikita siya. Totoo yan, 2,000 pesos kinikita araw-araw. Oh, ganda sana, no? Kaya lang, araw-araw, ganun na. Pag nagbagyo, wala siyang tinda. Problema na naman niya yun. Pero kung marunong siyang magnegosyo, yung pangalawang nagpi-fishball, kilala ko, kumikita rin, mga 2,000 to 500, 1,500. Pero ang ginawa niya, yung misis niya, nagtitinda na rin, fishball dun sa isa. Dalawa na. Yung anak din niya, na may kapalitang pinsan, 3 ngayon yung nagtitinda sa kanya. Galing. 2, 4, 6, Di ngayon, 6,000. di ngayon, yung kumikita, kinikita nila halos 8,000, 7,000, 8,000 sa isang araw. Malinis yun net income nila yun. Kasi kaya ang mangyari, di ba yung joke na yung titinda ng mani, tapos yung anak din daw niya, nasa Ateneo eh. Titinda rin ng mani. Nasa Ateneo na yung anak ko eh. Titinda rin ng mani. Nagtitinda rin ng mani. Kailangan maaral mo yun. No? Kasi ganun yung mayaman eh. Yung sari-sari store niya, nag-umpisa malit. Example na lang, classic example, si Henry C. Di ba? Shoeshine lang yun nung araw eh. Bibili siya, pangarap niya, magkaroon siya ng isang sapatos na maibebenta niya. Hanggang sa bumili ng bumili, daming hanggang saan nangyari, hindi na siya kasya dun sa lugar niya, nagkaroon siya ng shoe mart. Tsinaga niya talaga yun. Yung operations, yung management nun, yung puhunan, kasi tayo, ang mangyari, yung puhunan, ako talagang, pagka may konting kita ka, celebrate ka kagad eh. Fixed mentality. Walang growth mentality. Pag kumita ka ngayon, anong balak mo sa kita mo? Dapat, inegosyo mo. Invest. Kaya ako, magagalit sa akin, pero sana napapanood tayo ni Kuya Will para kunin tayong consultant. Kasi halimbawa, nanalo siya. 10,000 pesos. Anong gagawin mo sa panalunan mo? Premyo mo. Papagawa ko po yung bubong namin kasi tumutulo. Ubus na agad. Sa totoo lang, sanay ka namang tumulo na yan eh, di ba? Pag tag-ulan lang naman tumutulo yan eh. Pag tag-araw, hindi naman tutulo yan eh. Huwag mo nang munang pagawa yan. Kasi meron kang 10,000 pesos na may opportunity kang magnegosyo at kikita. Araw-araw, yung 10,000 pesos mo, baka kumita ng 1,000, 2,000 pesos. Di ilang araw lang, meron ka na ulit another 10,000 pesos, papagawa mo na ba yung bahay mo? Uy, naku, baka wag na rin muna kaya. Kasi doble na yung pera mo eh. Ibig sabihin, kikita ka na naman ng 3,000, 4,000 pesos. Ganun ang negosyante. Pero ang usual na mentalidad ng Pinoy, lalo na mga empleyado, kumita kaunti, travel. iPhone. iPhone. Celebrate. Jollibee. Mag-birthday tayo, anak. Meron ako estudyante. Nag-birthday siya, ang regalo sa kanya ng nag-graduate, ang regalo sa kanya ng magulang niya, isang kiosk ng tindahan ng French fries. Yun ang regalo sa kanya. Ano mangyari? Buong college niya, doon siya kumukuha ng pambaon niya. Natuto ng negosyo. Ngayon naka-establish siya ng talagang credible ng yung credential niya sa mga bangko. Ang ganda relationship niya sa bangko. Nasa buy and sell siya ngayon ng mga sasakyan. Kita nyo, ganun. Anak, magdedebo ka, gasto sa 100,000 pesos. Wow, 100. Gusto mo na, bilhin na lang natin ng lupa. O gusto mo magdebo. Yung debo mo naman, 4 na oras lang, wala na, lipas na yun. Yung binili mo ng lupa ngayon, after doblehin mo, 30 years old ka na, 36 years old ka na, yung 100,000 mo, pag binenta mo, baka 1 million pesos na yun. Di tuwa ka lalo. Nakukuha, aralin mo yung operations, matuto kang mag-manage, at syempre, gaya ng sabi natin, magkaroon ka ng pangarap, magkaroon ka ng direksyon. Okay? Ayos ba? Bakit hangad ang pagyaman? Bakit mo hahangarin ang pagyaman? Bakit gusto mong pangarapin? Kasi nga, syempre dapat magkaroon ka ng lalong kaayusan, magkaroon ka ng kahalagahan at kaganapan. Maging importante ka sa society. Hindi nga lang to pera-pera sa totoo lang Dahil nga ito ay dapat makatulong ka, makabalik ka. Kasi nung araw talaga, wala namang negosyo na talagang garapalan.
Noong una nga, barter lang. Ibig sabihin, exchange lang tayo, palitan lang tayo. Pares ng values. Di ba, no? Yung isda mo, manok ko, pares na halaga yan eh. Palit na lang tayo. Wala namang ano eh. Nagkaroon ng mga halaga-halaga, added value. Kaya nga nagkaroon ng mga negosyo. At ngayon, hindi na parehas. No? Ayaw na magpalitan lang. Natuto ang mga tao sa ganun. Kaya may mga taong mas malaki ang paglalamang, may taong medyo hindi marunong manlamang. Okay. Matuto, mangarap, matupad ang pangarap para ma-secure, mas makatulong sa iba, at makumpleto yung pagkatao mo. Kasi sa totoo lang, may space daw sa utak natin eh. Ang magsasatisfy lang yan eh, kung ikaw ay magmahal sa Diyos at gawin mo yung utos ng Diyos na magmahal ng kapwa. Anong dapat mong gawin? Number 1, mangarap, tanggapin mo yung sitwasyon mo ngayon, pero dapat gawa ka ng panibagong mga haharapin. May mga problema ka, harapin, pero ang problema sa isang negosyante, opportunity yun. Kung kayo ngayon, problemado kayo ngayon sa paghahanap buhay, sa isang negosyante, opportunity yun. Yun ang pananaw niya. Pag may problema, may opportunity. Kasi kung walang problema, walang maghahanap ng produkto nyo. Kung walang problema, wala kayong isa-satisfy na customers, bibigyan ng solusyon, at hindi kayo kikita. Kaya pag may problema, may opportunity. Practicein ninyo ngayon sa sarili ninyo yan. No? Kaya ako tinuturo ko rin yun eh. Mag-Bible study leader kayo. Bakit? Kasi yung problema ng mga ibang tao, natututo kayo at dahil doon, magne-negosyo kayo. Makikita ninyo yun. Pag walang problema mga tao, walang opportunity, walang kitaan. No? Kaya kayo ngayon, may problema kayo ngayon, it's an opportunity. Anong pwedeng kitain? Next, mag-umpisa na, mag-aral kayo. Kaya sinasabi ko, ngayon, lilima kayo ngayon, mas maganda, mas marami kayong mag-aral. Kasi nga, nate-take for granted. I hope nagtitrigger ako sa inyo ngayon, nagiging interesting sa inyo yung topic. Kasi lecture 1 pa lang to eh. 6 na lectures to. Pwede naman kayong umayaw. Tuloy-tuloy yan. Kasi parang kasi nga, naging negosyante ang utak. lamang sa nagnenegosyo ang may Diyos. Sinabi ko na kanina. Lamang sa nagnenegosyo ang nag-aaral. Mamaya ko pa sasabihin kung ano ibang kalamangan pa. Dapat makisama. Matutong makisama. Next, magpatuloy, laban lang. Subok lang talaga ng subok. Tama yung ginagawa mo. Meron ka sa produkto. Nabenta ba o hindi? Mag-aaral ka. Bakit hindi nabenta? Bakit nabenta? Ako ba bebentahan mo niyan? Wala akong balak bilhin dyan. Bakit niya? Bakit siya walang balak bilhin? Anong pwede? Bakit? Kung pangalan kong nandyan, baka bilhin ko. What's in it for me? Diba, no? Tapos personalize ko na siya. Baka ganun. Kaya lang, baka pwede kong pagawa sa iba. Mas maganda pa. Hahanap ako ngayon ng ganun. Okay? Tingnan ninyo. Eto, merong mapa sa pagyaman. Niliitan ko talaga yan para hindi nyo mabasa. Hindi nyo malaman ang mapa. Treasure hunt. Treasure hunt. Pero ang totoo niyan, medyo nilakihan ko naman yan. Maganda, yan ang pag-aralan ninyo. Doon sa ibang lectures, di-discuss pa rin natin. Nagsisimula yan ang pagyaman. Mag-aaral ka talaga. Hindi kaya yaman. Tulog ka ngayon, sana mayaman ako bukas, Nag-pray ka na nag-pray, pag-gising mo bukas, Ganun pa rin. mayaman ako. Hindi naman ganun yun eh. Mag-aaral ka. Magsusubok ka. Posibleng mag-empleyado ka. Tapos, ang susunod nga niyan, susubok ka pang magbigay-bigay sa ibang tao, tumulong sa kapwa. Bakit? Tinuturuan ka ng disiplina ng Diyos. Na pag nagbigay ka sa kapwa, parang talo ka, walang balik. Sa negosyo, nagbigay ka sa negosyo, parang talo ka, walang balik. Ay, parang sanay ka. Kita mo na? May disiplina. Tinuturuan ka rin ng Diyos. Natuto ka magbigay sa kapwa. Natuto ka magnegosyo, pumasok, biglang may balik. Natututo ka na unti-unti. Hanggang sa meron ka ng sariling maliit na negosyo, susunod na hakbang,
Susunod, meron ka ng mga investment, passive income, yung kahit wala kang ginagawa, kumikita ka, katulad nung itlog kanina, wala akong ginawa ron, passive income yon. Hindi ako yung nagpa-itlog, hindi ako, itlog ka na, no? Itlog ka na, hindi ako nagganon, hindi ako nag-alaga ng manok. Passive income yun. Pera lang. Pera na yun. Hanggang sa lalaki yung negosyo mo, meron ka na, talagang yung negosyo mo, magbubunga pa ng ibang mga negosyo, talagang uupo ka lang. Yun ang mapa sa pagyaman. Yung ikaw ay sitting pretty na dahil yung pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Aaralin ninyo yun. Di ba? Di ba, katulad ngayon, kayo mga magicians, i-book ko kayo ngayon sa mga birthdays, parties, mga events. Pwede akong kumita sa inyo. O bakit? Meron ako relationship na sa inyo, nag-invest na ako sa inyo, nag-lecture ako sa inyo ngayon. O tapos ngayon, yung skill ninyo, pinagkakitaan ko. O hindi ako nag-aral ng pagmamagic, pero kumita ako, daig ko kayo. Pero pwede ko kayong i-book. Di ba? Papayag kayo. I-book ko kayo, kikita kayo sa akin. Kasi kikita rin ako sa inyo. Di okay rin. Diba? Kaya lang, hindi ko na kinailangan mag-aral ng magic. Okay ha? Matatapos na tayo. Yan, pinalakihan ko lang. Pero yun yung summary nun. Vision pagnenegosyo, batch 17 kayo, mag-aral, magsubok ng negosyo. Meron kang 500 pesos, 1,000 pesos, anong pwede mong produktong ibenta? Or anong pwede mong skill na pwedeng gawin na pwede mong pagkakitaan? Walang mawawala. Magsubok ka, pag-aralan mo. Bumalik ba yung 500 pesos mo? Bumalik ba yung 1,000 pesos mo? Pag-aralan mo, bakit hindi bumalik? Anong nangyari? No? Yan ha. Totoo yan ha. Magsusubok talaga. Next, subukan mo na mag-ipon-ipon para sa mas malaking puhunan. Kasi nag-try ka na eh. At ngayon, pag mas malaki ang puhunan, mas malaki ang posibleng kitain. Ha? Totoo yan ha. Susunod, magtiyaga at magsipag. Talagang uulit-ulitin mo yun, yung pagtitinda. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Kung dati, feeling mo, ikaw ay talagang may celebrity complex ka, naku, magnenegosyo ka. Di ba, katulad mo yan, si Matet, di ba, no? Na, sa vlog niya, di ba, no? Yeah. Naiyak-iyak din siya. Pero kasi, ang totoong buhay, magbi-business, magnenegosyo ka, magbebenta ka talaga eh. Kasi kung minsan lang, yung mga sales lady, parang sasabihin mo, ay parang cheap, parang ganun dating. Kasi pa isa-isang tinda, tas magkano lang ang kinita, ganun. Iba namang mayayamang negosyante, nag-uusap din, bilhin mo na to, pero milyon-milyon lang ang usapan nila. Pero sa totoo, nagbebentahan din sila. Di ba? Yung skill ng pagbebenta, kailangan mong matutunan. Hindi ka pwedeng magician lang na hindi ka marunong kumausap sa tao. Na hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka marunong magbenta. Nahihiya kang magician, paano ka makakuha ng mga kliyente? Di ba? Kaya naman, ako marunong ako magbenta-benta, kayo ibebenta ko. Ako kikita ako. Okay? Kaya ito na, follow nyo na yung page, tignan nyo na yung aking channel, Vision Pagnenegosyo with Doc Benji, sa YouTube channel. Ayan, no? Yan yung mga page, no? Di ba? Daming Meron tayong Vision Pagninilay, mga devotional din tayo dyan, no? Tapos ito yung usapang negosyo with Doc Benji, na i-follow niyo yung page, ha? May mga lectures tayo dyan. Okay? That is the lecture 1, introduction. Nice. Bakit Vision Pagninegosyo? Very nice! Maraming salamat. Thank you. Any comment, any reaction? Ito parang daming mga sa isip ko, biglang Very Habang good. nag-lecture ka, natatakbo yung isip namin eh. Tumatakbo yung utak namin. Ang dami tuloy naisip na idea. Parang Tama pwede rin. pagkakita. Ako nga, may naisip Yung agad para sa'yo. sinabi ni Doc na you have to plan kasi pagka parang bang yung pagsabihan di ba na if you fail to plan, you plan to fail. You plan to fail. Totoo yun. Okay. Okay pa rin ba reaction sila? Kinukuha pa rin? Wow, Actually, ito tama yung sinabi mo kanina, you have to fail many times. Ako yung yung create tapos benta-benta. Ilang beses na naman fail. Hindi ako nabayaran. Hindi ko pwede habulin, ibang bansa eh. Kaya, natuto ka ngayon doon. Ang usapan doon, mga $1,000 above, ganun kalaki yun. Yun ang tuition fee mo, di ba? Pero wala na, ganun talaga, kaya tama yun eh, nag-fail ako, dapat pala, naghanap ako mga company na reliable or sino yung mga kausap. Ganun talaga eh. Ako naman, Doc, iba yung sa akin. Hindi naman ako religyoso tao, pero may tumanim sa akin sa lecture mo eh. Iba pa rin pag nag-negosyo ka nandyan siya sa taas.
hindi lang sa negosyo, sa buhay, sa totoo lang, Napakalaga rin. lamang ang merong Diyos. Lamang ang meron. O bakit? O ito ang logic niyan, ang reason niyan, bakit lamang merong Diyos? Kasi, pagpalagay mo na, ito yung side ng merong Diyos, ito yung wala. Ikaw na tao, naniwala ka na merong Diyos. Oh, nung namatay ka, meron pala talagang Diyos. Naku, okay, jackpot ka. Nung namatay ka, sasabihin mo sa akin, ay, wala naman pala talagang Diyos. Di okay lang. Okay lang din. Okay lang din. At least nabuhay ka ng parang mayroong Diyos, masaya ka, nagpasaya sa buhay mo. Ang religion, psychologically, nagpasaya sa'yo. Inspirasyon. Naging inspirasyon, okay rin. Nakagaan sa buhay mo. Walang nawala. Tsaka kung ano man, patay din tayo lahat doon, hindi na tayo nag-exist. Di wala na, magmamatter. Walang... Dito ka sa walang Diyos. Tapos biglang meron palang Diyos. Wala ka. Ari ka. Doon ka naniwala, walang Diyos, wala pala talagang Diyos. Di, okay lang din, wala rin. Pare-pares lang. Ngayon, yung quadrant na merong Diyos, lamang ka. Tama. Di ba? Practical naman sa totoo lang maniwala ka sa totoong Diyos. Di ba? Sabi nila, gawa-gawa lang daw ang religion. Pero sa totoo lang, scientifically rin, sabi ko nga, merong space sa utak na hindi masatisfy. Dahil meron daw talaga sa heart, no? May emptiness. Talagang Diyos lang ang magfulfill, magpupuno. Tsaka as a performer, di ba? Minsan tayo, binabayaran tayo. Kahit na malaki binayad sa'yo, after that, para bang okay lang, bayad ka. Pero pagka nag-charity show ka, nakita mo yung mga bata na napamagic mo, mas iba, kahit di ka binayaran, pero mas masaya yung feeling mo eh. Diba? Yung fulfillment mo, mas iba eh. Yan. Alam niyo yung katulad yung charity na sinasabi niyo, mag-show kayo sa bata. Pagka saturated na, napanood na ng mga bata ang magic, mag-show ka ulit, wala na. Yeah. Pero sabi ko nga, maggawa ka ng iba, lagyan mo ng ice cream yan. Papanoorin ka ng bata. Kasi it's a new thing. Ano Dok may blessings lahat tignan mo nagsimula yung group namin, halimbawa for example sa MOB, kami naman nag-start kami para magbigay ng kasayahan in charity. Pero may purpose kasi siya para parang ano siya magbigay ka ng walang kapalit. Kaso may kapalit may dumadating na kapalit. Biro mo sa habang pinagdaanan namin na mag-charity, dumating sa puntong nagkakaharap tayo ng ganito. Na may umalalay sa aming magsimula magnegosyo. Tapos, ganito pa, napakaganda. So, ako yung kapalit. Parang lumaki pa. Lumaki pa parang mas malaki pa yung kapalit Di ba? Ang ginawa niyo akong kapalit, ha? Sisingilin ko rin kayo balang araw. Malaki din yung namin company do, kaya namin ng yung accounting firm. Ano kasi yan dito, parang law of attraction yan eh. Oo. Kung ano yung pinoproject mo sa sarili mo, ito yung gusto mong gawa ng mabuti, yung mga taong gumagawa rin ng mabuti, ma-attract mo yan. Actually, niniwala ko dyan ng mga ganyan. Ano masasabi mo? Gutom na siya. Gutom na siya. Likewise. Okay? Yun, mga kabisyo, batch 17, sama natin ang MAGFI, no? Magicians Foundation Incorporated. Ang president ninyo ngayon si President Ron. Naghanap na akong kapalit kasi siyempre mag-negosyo na ako para focus na ako sa Hindi, negosyo. ipapa-impeach ka lang namin. Hindi, meron kasing talagang kailangan nyo ng sa negosyo, pang-catch. Baka yung magic, yun yung pang-catch mo muna, pang-attract, di ba? Pero may iba ka pa rin talagang negosyo. Parang 20 silog. Yung 20 silog, pagpunta mo ron, talaga may tinda siya, 20 na kumpleto. Pero pagdating mo naman nun, tatakamin ka dun sa ibang mga pagkain. Mas masarap. Mas may soft drinks pa, magbabayad ka talaga, dun na siya talaga kikita. Kaya ang magic mo rin, pwede sa umpisa, yan lang muna. Sige, break even. Ibig sabihin, wala kang kikitain, wala kang lugi. Pero yung point of interest ng tao, makuha mo. Pero sa isang banda, meron ka pala talagang mga other mga pwedeng pagkakitaan. Diba? Sa totoo lang, diba? May magbabasa ng libro, natuwa sila, pinagbasa ng libro, tapos doon sa likod doon, natitinda ng libro. Kasi yun yung produkto rin niya. Gagawin kong libre yung pagbabasa, pero galing ko magbasa, ganon. Very imaginative yung pagbabasa ko, no? Nag-iiba ng boses. Pero pagdating doon kayo bibili ng libro. Tama. Ngayon, nagmamagic, di ba? Ito yung Doc, may share ako dito ko sa pag-magic. Ito, personal experience ko, no? Ang laking advantage kapag magician ka.
Kasi Yan. you So, can yan. be an endorser. Mm. Pero alam mo, personal experience ko sa abroad, dahil ba Diyos ka, nag-perform ka, pagkatapos mo mag-perform, siyempre hangay yung mga tao sa'yo eh. Oo. Paglapit nila sa'yo, hihingi ng telephone number mo yan, Yan na. kukunin yung contact number mo, Yan na. pero ikaw naman, Alam ko na yan. hindi. Ikaw. Iba. Kami naman, Oliver, hindi kami marunong magnegosyo. Ang alam mo lang mag-magic. Alam ko yan. Babayaran ko sa Yan. pero hindi namin alam na meron palang point na Yan na. kung may negosyo kang dala, Contact number na yan. ang dali. Kasi tingnan mo, kapag nag-invite ka sa kanila, Ito, siguro talagang tinanim na sa akin ng Diyos to, pati ng nanay ko eh. Tingnan niyo ito ha. Ito, empleyado ako nun ha. Kasi marunong ako, natuto ko simbahan, mag-host, MC. Christmas party ng company namin. Company na pinapasukan namin ha, trabaho ko ha. Sabi ko, kukunin niyo akong host kasi galing daw ako, live, Ayun, energetic. Ay, sandali ho, talk to my manager. Totoo yun, totoo nangyari yan. Ha? O, hindi ko niloloko yung sarili ko, hindi ko niloloko. Kumuha ako ng isang kaibigan ko, barkada ko, na sasabihin, kinuwento ko ngayon. Ikaw ngayon tumayong manager ko. Kasi bibigyan din kita ng percentage, commission, doon sa ibabayad nila sa akin. Bakit? Pag dumiretso sila sa akin, Tatawaran. hindi, tatawaran or hindi nga ako babayaran eh. Kasi sasabihin, empleyado rin ako eh. exactly. Mawawala yung value na ngayon na magaling akong mag-MC. Yes. No. Ang mangyari, kausapin niyo yung manager ko. Sino may manager mo? Yung katrabaho rin namin. Yung kaibigan ko eh. Pero totoo yan. Sasabihin niya, oy, pag kinukuha yan, Mahal yan. talagang binabayaran yan. O ngayon, maniniwala yung HR manager namin na talagang they have to pay me pag nag-MC ako. Hindi niyo ako basta-basta mapag-MC. Exactly. Hindi, kumuha na lang din kayo dyan, masaya rin tayo. At isa ko, masaya rin ako nagpa-party kung hindi niyo ako kinuha. Sa akin, walang nawala. Pero nandun yung chance at nandoon yung value na nasabi ko ngayon sa sarili ko, paid MC ako. Meron akong manager, nagmamanage nung mga events ko. Kunyari, ang dami kong events. Pero, yun ang umpisa. Pero sa totoo lang, nangyari yun. Alam ba ninyo, nag-resign din ako sa trabaho ko na yun. Lumipat na ako sa iba. Magki-Christmas party sila. Anong nangyari? Gusto nila ako mag-MC ulit. Talk to my manager. Kita nyo na, anong ibig ko sabihin? Baka kayo, mag-manage kayo sa isa't isa ninyo. Kasi doon yung masasabi, lahat ng gusto nyong sabihin, kahit positive, negative, pag may rules of communication, negotiation, pag may ibang taong nagsasalita in your behalf. Yeah. Pero kasi- ang galing ng utak mo dun, Doc. Hindi mo pinabayaan na sa'yo dumirekta. Oo, naiintindihan, natuto ko At ng saka, mga ganun. alam mo, isang dahilan kung bakit hindi magandang ganon. Ang hirap kasi ikaw yung artista tapos ikaw yung nakikipag-bargain. Hindi talaga, kasi nga, Ikaw yung lahat nga ng makikipagtawaran ka. positive, lahat nga ng negative, masasabi mo. Kanyari, katulad nun, sasabihin ko na, ganito ang fee ko. Pagka dumiretso, hindi ko masabi, nahiya Magaling ako, sa di ba? sabi, tapos- Kasi HR manager ko to eh. Makikipagtawaran ka yan. Diba? Oo. Ngayon, lahat ng demands natin, sabihin mong ganito, ganyan. Masasabi ngayon ng tao ko, ng manager ko. Tapos ngayon, sasabihin niya, Uy G, may mga ganito tayo ha. Ganyan, baka pwede naman ganito. Sige, okay na. Di ngayon, may level ng communication. Matuto rin kayo ng ganun. Tinuturo rin natin yan. Mga negotiations, mga communications. Okay ba? Yes. Ayos ba? May manager na ako. Yeah. God bless! Isang production itong araw sa ating lahat mga kapisyon sa pagnenegosyo. Teka, sorry. Pasalamatan natin. Rotary Club Cosmopolitan Club. President Cecil. Nandiyan, no? Saka syempre, pasalamatan natin ang Ako Bida! God bless, bye-bye. Bishop Pop Negosyo!